Naranasan mo na siguro kung paano ang magmahal. Masaya at masarap sa pakiramdam, lalo na kung siya yung panalangin mo. Kaya ikaw, kapag nagmahal ka, dapat seryoso ka. Kasi hindi laro ang pagmamahal. Kaya huwag kang mananakit ng damdamin ng isang tao. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Bawat sandali masaya. Bawat oras puno ng ligaya. At sa bawat araw na lumilipas, di ko napapansin na matagal na pala akong nakatira sa bahay nila Monmon. Hindi ako nakaranas na maging malungkot sa bahay nila. Kasi simula umaga pa lang, masaya na kami at laging magkasama hanggang hapon. Nangangalakal lang kami sa buong maghapon at kasama na dito yung paglalaro. At kapag nakauwi na kami, nagduduyan lang kami ni Monmon sa ilalim ng puno ng lokban. Dito namin sabay na pinagmamasdan ng paglubog ng sikat ng araw. At itong paboritong lugar ko, ang duyan na nakasabit sa puno. Monmon, alam mo, sobrang saya ko. Ang sarap pala dito sa inyo. Lagi akong masaya. Ako din, Enzo. Simula nang dumating ka, lagi na din akong masaya. Bakit ka masaya, Monmon? Ewan ko. Basta masaya lang ako palagi, Enzo. Huwag kang mag-alala, Monmon. Hindi na ako aalis sa tabi mo. Para lagi ka nang masaya. Lagi kaming ganito ni Monmon tuwing hapon. Pinag-uusapan namin palagi ang nakalipas na maghapon at ang mga pangarap namin. At tuwing gabi, niyayakap ko si Monmon bago ako matulog para di na siya umiyak. At para maramdaman niya na hindi ko siya iiwan. Sa paglipas ng mga araw, lagi lang kaming masaya. Pauwi na kami. Medyo wala kaming napulot ng mga kalakal. Kaya eto habang nasa tindahan kami, binibilang namin ni Monmon yung kinita namin. Pambili lang talaga ng bigas ang meron kami. Pero okay lang. May asin pa naman sa bahay. Nasanay na din akong asin ng ulam. Minsan kape. At eto, habang nagpapahinga kami sa tindahan, nakainom na din kami ng tubig. Tanghaling tapat na kasi ngayon, kaya sobrang init. At eto, may isang lalaking bibili sa tindahan. Kaya naman umalis na kami. Kasi nakaharang kami sa tindahan. Nakatingin pa nga sa amin yung lalaki nung umalis kami. At hindi pa man kami nakakalayo, tinawag kami nung lalaki. Tapos eto, kung gusto daw namin kumain ni Monmon. Hindi na kami nagdalawang isip. Kasi gutom na din talaga kami. Naubos na din kasi talaga yung pera ko. Kakabili ng lollipop. At mas naging
masaya pa kami ni Monmon kasi yung lalaki dito pala nakatira sa asyenda na matagal na naming gustong pasukin ni Monmon. Enzo, siguradong madaming kalakal dito. Oo nga, Monmon. Mga lakal muna tayo bago umuwi sa inyo. Kuya, ano pang pangalan mo? Kuya Maki na lang ay tawag niyo sa akin. Kuya Maki, pwede po ba kaming mga lakal mamaya bago umuwi? Baka po may mga lumang yero at mga bote kayo dyan. Amin na lang po. Aba, oo naman. Monmon, madami sa likod ng bahay. Sasamahan ko na lang kayo mamaya at baka masugatan kayo. Nagkatinginan na lang kami ni Monmon at masayang masaya kami. Kasi yung makukuha namin na kalakal ngayon, bukas na namin ibebenta. At eto, pumasok na kami sa isang malaking lumang bahay. Tapos naupo na kami sa malambot na upuan habang naghihintay. Enzo, ang laki ng bahay. Ang sarap siguro tumira dito. Monmon, mas malaki yung bahay namin dito. May swimming pool pa nga kami. Tapos, madami kaming kasambahay. Uy, talaga ba, Enzo? Promise, Monmon. At saka, may malaki akong silid na may malaking kama. Tapos madaming laruan sa silid ko. At may malaking TV. Enzo, gising. Nananaginip ka. Monmon, gising ako. Hindi pa naginip yon, totoo yon. Enzo, gutom lang yan. Wika ni Monmon. At eto, pinakain na kami ni Kuya William. Ang sarap ng pagkain. Siguro, mag-uuwi kami ng pagkain. Kasi, ang daming pagkain dito. At habang masaya kaming kumakain ni Monmon, si Kuya Maki naman kausap yung kasama niya. Tapos, busy lang sila sa telepono nila. Hanggang sa parang may kausap na si Kuya Maki sa telepono tapos lumabas muna sila ng bahay. Pagbalik ni Kuya Maki, nakatitig lang siya sa akin. Nagtataka tuloy ako kung bakit. At nung makakain kami, sabi ni Kuya Maki na wag daw muna kami nga alis. Kaya eto, di na muna kami umalis. Nanatili na lang muna kami dito tapos pinaliguan kami ni Kuya Maki kasi amoy ewan na daw kami. Nagtataka tuloy ako kung bakit ginagawa ni Kuya Maki yun. Tapos binihisan niya kami ng damit na medyo malaki. Wala daw kasing maliit eh. Ewan ko ba kung bakit ginagawa ni Kuya Maki yun. Kaya eto, mabango na kami ni Monmon. Hindi na kami amoy sabong panlabang ngayon. At eto, nakatambay lang kami sa loob ng bahay. Nanonood ng TV. Pero, bakit kaya ayaw pa kaming pauwiin ni Kuya Maki?